Ang kalima sa 7 huling salita ng Panginoong Yesus ay makukuha natin sa Ebanghelyo San Juan, 19 na kabanata, talatang 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At upang matupad ang nasusulat, ay kanyang sinabi, nauuhaw. Ang kahulugan po ng 5 salita, ito po ay tinatawag na word of suffering, salita ng pagdurusa. At sa sobrang dusa na dinanas ni Jesus, nakaramdam siya ng matinding pag-uhaw, matinding kauhawan ang kanyang nararanasan. At makikita po natin kung gaano kahalaga ang mga binanggit ng Panginoong Yesus. Alalahanin po natin na tayo lahat ay nakaranas ng ganong klaseng kauhawan. Kauhawan sa pagmamahal, kauhawan sa lahat ng pagkakataon, at kauhawan sa pagkaunawa sa mga nangangailangan. Kapatid, friendship, prayer partner, ka-UGC at katuwang. Alalahanin natin, tulad ng Panginoong Yesus, ang ating puso ay talagang ating kinauuhawan ang kanyang pagmamahal, at kinauuhawan natin ang yung tinatawag nating pagkauhaw sa kanyang walang maliw na pag-unawa at pagkauhaw sa grasya ng Diyos. Kaya tayo nasaktan dahil sa mga bagay na hindi naman dapat. Pero dahil sa pag-ibig ni Jesus, hindi pa rin makahahadlang ang kauhawan natin sa Panginoon. At maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Magkaisa tayong manalangin. Aming Amang nasa langit, nagpapasalamat kami sapagkat ramdam namin sa aming puso kung gaano kami kauhaw sa iyong mga salita, at kung gaano kami naranasan sapagkat wala kaming ibang nais kundi makita ang iyong presensya. Maranasan tuwina ang iyong kalwalatian at kabanalan sapagkat ang aming buhay ay nauhaw sa iyong pag-ibig at katapatan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Tandaan po natin ang winika ng Panginoong Yesus. Nauuhaw ako. Sa Ingles, I am thirsty. When I got out of the hospital, well, by the way, I had 3 cesarean operations. And yung sa youngest ko po, yung pinakamalala, because I was like 50-50 then. Yun, my OB told me that the uterus got thinner, na nahihirapan po siyang tahiin. And I lost too much blood. And so my OB asked Ariel to buy a restricted medicine to use it
to contract my uterus. And so when I got out of the hospital, nung nasa bahay na, hindi ako pwedeng mag-stay upstairs because my cut in all my cesarean operations were all bikini cut. So, ang hirap po niya pagalingin. And I'm not allowed to go up and down the stairs. So, nasa sala lang po kami ng mga anak ko. And Miguel was 7 years old then, Jana was 5, and Joaquin, of course, newborn. Dahil nga hindi makalabas si Ariel, na to drink with his friends, dinala niya sa bahay yung mga kaibigan niya. So, doon sila nagkaroon ng mga happy-happy, ganyan. And we were at the sala. The same night, sabi niya, ihahatid niya lang sa labas, but he didn't come home. So, naiwan po yung mga pinag-inuman nila sa table, dahil hindi ko naman yung pwedeng pabayaan. You know, I have a baby, and syempre, iniisip ko yung madumi, and then the cockroaches, the ants, diba? So, hindi pwede. And so, you just imagine na cesarean ako, bikini cut, hindi pa ako magaling. Yung sugat ko, I was like a week nakakalabas ng hospital. Nilinis ko po yun. Yung pinag-inuman nila, the bottles, the plates, yung mga leftovers. Diba, nakayuko pa ako nun, I was on my, hindi ako nakatayo ng straight kasi nga hindi pa nahihil yung wound. And as I was doing that, I keep on crying, and I'm telling myself na it's not, hindi ko siya deserve, no? And tinatanong ko yung sarili ko na, how can this happen to me? I don't deserve this. So, yun yung mga ina-utter ko. And when he came home the next day, I'm so quiet. I kept quiet. Most of the time kasi po, kapag umuwi siya, away na yun. But that time, I felt numb. Wala na. Parang I don't feel like talking. Then, months went by, I was quiet. I don't nag or yell pag late na siya umuwi or kung ano man yung ginagawa niya. I really don't care. Nag-uusap lang kami kasi we're planning to have Joaquin's baptism. Pero ang sabi ko sa kanya, in a subtle way, after ng binyag ni Joaquin, maghihiwalay na kami. I'm communicating with my mom in Palawan. Nauuwi na kami doon. Pinapadala ko na unti-unti yung mga gamit namin doon. And I'm actually meeting a lawyer for the annulment. Because that time, I am decided to really separate with him. But I believe God has another plan for us. For the first time, sinamahan niya ako magpa-reserve ng church sa Kapitolyo for Joaquin's baptism. And although wala na sa akin yun, kasi nga feeling ko nambobola na naman siya, kasi iiwanan ko. And I just overheard him ask as the counter, ano yung Couples for Christ? So, tinanong niya yun. Actually, inaway ko siya. Sabi ko kahit na gamitin niya pa yung simbahan, hindi na magbabago yung isip ko. But there was a moment while I was cleaning the children's things, like the toys, the bottles. I heard a very tiny whisper saying, my plan is stronger than your plan. No? Nung panahon na yun, hindi ko, alam mo yun, I really don't know about either the whisper, the power of the Holy Spirit and all. Wala ako nun eh. Diba? Kasi lumaki po ako sa isang komunistang pamilya, I'm Olalia. And ang background ko po, syempre, when I was in college, isang aktivista, diba? So, parang wala po talaga sa akin. I just ignored it. No, kasi hindi ko naman naintindihan yun. But then I found myself attending the Christian Life program of Couples for Christ. No? Kahit nag-aaway kami, di ba, sige, attend, pinagbibigyan ko siya. Kasi total, hihiwalayan ko naman. Yun yung nasa isip ko. And then I feel, I cannot explain, but I feel some longing of, knowing more about Jesus and the community. And I also noticed that pag nag-aaway kami, instead of shouting or, I murmur a prayer like, Lord, please take over. And I practice the power of pray over. So kapag natutulog si Ariel, pinipray over ko siya. Yan. And that longing, that murmuring is my thirst. I am thirsty for His love,
of His forgiveness, because now I realize that if I ignore that voice, if I entertain my pride, and if I follow my plan, we will become part of a broken family. I am thirsty. I hear the cry of my own heart. I too am thirsty, but not for physical drink, I know. I certainly don't need sour wine, or I don't need water. Rather, I need the new wine of the kingdom of God to flood my soul for the betterment of my family. I need to be refreshed by His living water for the sake of my children. And ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo nakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso
sa buhay ko, Ama.